So in this video, ang pag-uusapan natin is all about market structure at kung paano mo nga ba ma-identify kung nagre-reverse na ang galaw ng market. So make sure to watch this video until the end kasi I'm pretty much sure na marami kang aha moment na mapupulot sa video na to. So kadalasan sa mga napapanood nating video, kapag nagiging topic yung price action, no, or market structure, normally ganito yung mga drawings natin. So the market creates higher high, higher low, higher high, higher low, and higher high. So vice versa, kapag pababa naman ng galaw ng market, it creates a lower low, lower high, lower low, and lower high. Pero alam naman natin guys na hindi ganito kalinis ang galaw ng market. So pagmasdan mo maigi ang mga images na to. So based sa mga images na nakita mo, can you pretty much sure identify kung pababa na ba ang galaw ng market or pataas na ang galaw ng market? Nagkakaroon na ba siya ng downtrend movement or reversal? Now, let me show you the reality ng market. Okay? So nakita mo naman sa mga images natin, that is a real live market, and kung makikita mo sobrang gulo ng mga candlesticks. Okay? So dito karamihan, kadalasan naguguluhan yung mga traders kapag nagkakaroon ng ganitong movement ng market. Hindi nila ma-identify kung pataas pa nga ba talaga ang galaw ng market or pababa na yung galaw ng market. So let's try to remove these drawings and gagawa ulit tayo ng panibagong drawing this chart natin. Okay? So let's say for example we have an uptrend movement. Kapag nakakita ka ng ganitong movement ng market, well normally syempre alam na natin na pataas ang galaw ng market. Alright? So kapag nagkaroon naman siya ng ganitong movement, madali nating ma-identify or madali nating masasabi na this is just a retracement. So nagkakaroon ng retracement ang galaw ng market bago siya magkaroon ng another movement pataas. What if ang sumunod na movement ng market ay ganito? Okay? Nag-create siya ng ganitong scenario, ng ganitong movement. How can you identify if this is uptrend or this is downtrend? Okay, so bibigyan kita ng few seconds para sagutin yan sa sarili mo. A few moments later. So sigurado ako na sa mga oras na to, naguguluhan pa rin yung isip mo. Okay? So, to make this simple, para mas maintindihan yung maigi, para mas magkaroon kayo ng bias sa market, because we know that the market, yung nakikita natin ngayon is an uptrend movement. Okay? So what we're gonna do is markahan natin yung mga last low and last high. Okay? So in this case scenario, mamarkahan natin yung last low bago nagkaroon ng break of structure. Okay? This is the last low and this is the break of structure. Okay? So the moment na na-break niya to, yung area to, we can anticipate that the market is still an uptrend movement. Okay? Kaya lang nagkaroon siya ng gantong movement na hindi natin maintindihan ng mga ano nga ba. So dito kadalasan nag-fail ang marami mga traders. Dito karamihan nasusunugan yung mga retail traders kasi hindi nila ma-identify kung ano na nga ba yung market. And most of the retail traders, wala tayong mga bias, no? When we say bias guys, no, kapag uptrend ng galaw ng market, all you need to do is look for a buy. And kapag bababa naman ng galaw ng market, all you need to do is look for a sell. Now, in this case scenario, as long as even if the market creates this movement, etong movement na to, etong napakagulong movement na to, even if the market creates this movement, no, as long as take note this guys, no, as long as hindi niya binabasag itong last low ng market, ang bias natin is still bullish. Okay? So vice versa, ganun din kapag pababa ang galaw ng market, kapag bearish ang galaw ng market, even if the market creates this scenario here, as long as hindi niya binabasag, for example, this is the last high market, as long as hindi niya binabasag yan, there's a high probability, no, na pababa pa rin yung galaw ng market. Now, for us to identify, no, kapag patapos na yung uptrend movement, it needs to break the last low. Right? After this movement, nagkaroon ng ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan, and then binasag niya to. That is our confirmation na nagkakaroon na ng reversal ang galaw ng market. So I hope guys na malinaw yung naintindihan yung pinag-usapan natin sa video na to. So pwede nyo itong puntahan sa TradingView kung gumagamit kayo ng TradingView and silipin nyo yung galaw ng market.
lagyan nyo ng mark, lagyan nyo ng mga zigzags, it's totally up to you. Backtest para mas maunawaan mo kung paano nga ba talaga ang galaw ng market at kung paano ka magiging confident dyan sa bias mo. Okay? So yeah, I guess that's it for this video guys, and thank you so much for watching, and I hope meron kang napulot na aha moment sa video natin na to. So God bless sa lahat and happy trading.